Okay lods, itong antena natin ay single 5 lang siya, o S5, 5 elements. Bali nakatune nga siya dun sa 142. Tapos yung ginagawa natin dito ay yung holder lang. Gumamit tayo dito ng ito, scaffolding clamp. Ayan. Nag-welding tayo ng angle bar. Ito. At siya yung hahawak. Tapos huwag nyo kakalimutan maglagay o magsiksik ng PVC dito. Importante ito, Lodi, para matibay ang hahawak sa antena. Ito, para maging matibay na matibay siya. Lagay lang tayo ng Redomats, Lodi. Sa paglalagay ng Redomats, pwede yung mga acetylene rod, pwede rin yung mga aluminum, mga ganyan. Ang magiging sukat pala natin, Lodi, sa ating Redomats ay maglalaro lang siya hanggang 3.5 inches. Ayan. Mula dito, mag-cut tayo ng 3.5 inches. Ayan. Ayan. Bali, magiging 9 cm lang siya. Okay? Nine cm yung ating Redomats at ang ating aluminum tubing naman ay naglalaro siya ng hanggang 14 cm. Ayan. Ito siya, Lodi, 14 cm o 5.5 inches. Ayan. Ito yung tinataas baba natin kung gusto nating mag-tune kung saan frequency tayo pupunta. Ayan. At huwag din natin kalimutang maglagay ng insulator dito, Lodi. Ayan, para hindi dumikit itong Redomats sa aluminum tubing. Mga plastic lang, Lodi, pwedeng ilagay. Ayan. Ganyan, oh. Pwede nyo ring balutan ito ng shrinkable tube. Ayan. O kaya pagka naitono nyo na, pwede nyo kargahan ng silicone yung ginagamit sa salamin para hindi pasukin ng tubig. Pagka nakuha mo ng eskwala niya, Lodi, pwede mo nang butasan para sa isa pang extra na tech screw para hindi gumalaw-galaw yung element.
Malaking tulong yung paglalagay ng isa pang Tek screw dito para maging matibay yung element mo sa taas. Ayan. Yun, di pa nakatornilyo yung nandyan, loads. Ayan, o. Okay. Kahit din dito, load, kakargaan din yan. Pwede mo rin dito ilagay, load, sa gitna. Ayan, o. Ayan. Para nakabalance lang din siya. Ayan, o. Pwede rin dito. Ayan. Ito, loads, kung halimbawa nakaasinta na yung directional nyo, ayan, yung DIY nyo, nakaganto na siya, bali yung kanyang harness ay nakakabit na sa ating SWR, ito, which is yung kanyang antenna, tapos yung kanyang TX sa radio naman. Okay. Kung halimbawa nakaset up na yan, Lodi, at mag-check na lang kayo, mag-adjust na lang kayo, syempre may hahabulin kasi tayong frequency dyan, which is 142.00. Yan yung hahabulin natin frequency. Mababa na yan. Bali, lagpas na sa amateur itong frequency na to. Kaya medyo mag-aalangan tayo sa sukat natin. Pero ganun pa man, mayroon akong technique na ipapakita sa inyo dito para makuha natin yung SWR na gusto natin sa frequency na yon. Ito, standard lang naman yung sukat natin dito which is nasa 5.5 ata itong tubing, yung adjustable tubing niya. Tapos yung redomat sa loob ay nasa 3.5 inches lamang. Pero standard yan, kasarapan lang yan sa mga DIY. Dito, bali nagbaba lang tayo doon ng konting sukat, tapos nag-adjust lang tayo dito para makompress lang yung signal para makapasok tayo doon sa frequency na hinahabol natin. Okay? Pare-pares lang naman yan, Lodi. Ito nga, Lodi, nakaset up na yung ating antena at naka-standard na rin sa adjust yung ating redomats, then gamma mats. Ayan. Kaya mag-check na tayo dito sa, pasensya na kay Lodi, dito tayo sa labas Ayan o. Ayan yung mga humaharang sa boses ko, Lodi. Ayan. Kaya maingay yung background natin. Nandito tayo sa labas. Hindi naman kasi tayo pwedeng mag-SWR doon sa loob dahil wala tayong pagpupwestuhan doon. Kung halimbawa, loads, ito
naka-set up na at for testing na lang. Yung sukat nakuha naman na natin dito. Ayan. Itong dalawa na to, ang sukat ay nasa 2.5 yung kanilang gap. Ayan. Tapos dito ay nasa 3.5 inches yung layo nito, tsaka dito 3.5 inches yan. Pero depende yan sa hatak nyo at sa baba nyo. Magbabago yung SWR. Hanggat binababa nyo at tinataas nyo, magbabago yung SWR natin. Okay? So ngayon, yung ating standard na pagkakabit dyan ay tignan natin doon sa SWR. Nagbago yung ating power load kasi medyo mababa na yung frequency. Ayan. Naka-power tayo ngayon eh. Pero kung subukan nating mag-adjust ng frequency, ayan, tataas yung ating needle. Ayan. Nakadepende rin kasi sa frequency yan. Okay? Nasa 40 pa yung ating power output. Nakabaterya lang kasi tayo loading ngayon. Nakakabit lang sa solar tong radio. Ngayon, pupunta tayo dun sa pinoprospect nating frequency, which is 142. Maglalaro yan, 142 hanggang 14300. Ayan. Mababa yung ating power dito. Yun naman ang gusto ng owner Lodi, kaya ayun. Yung frequency na yan. Bali, nakakalibrate tayo ngayon. Ayan, oh. Kung mapapansin nyo, ay sentro naman yung ating calibrate. Pagka in-SWR natin ay nasa 4 na siya. Ayan, kung mapapansin nyo ay 4 na yung ating SWR. Which is Lodi, sa katagalan ay hindi pwedeng gamitin ito. Pwede pa naman, makaka-transmit yan, makakapag-usap kayo, makaka-receive, pero napakataas ng kanyang SWR, which is red line na. Ngayon Lodi, dahil sa mataas ang ating SWR, okay Lods, mataas yung ating SWR, subukan nating mag-adjust dito. Ayan, mataas na yan. Standard na rin yung pagkaangat ng aluminum tubing natin sa layo ng Redomats, which is nasa 2 cm na yan. Yung layo ng Redomats, ito, yung gap. Tsaka dito sa tubing. Subukan natin kung anong mababasa natin na reading ngayon. Ayan. Mas maganda sana kung dito. Para taas baba na lang. Okay, subukan natin ngayon Lodi kung anong reading natin dito. Okay, ganun pa rin. Ayan. Nakakalibrate pa rin tayo. Tumaas pa Lodi yung ating SWR. Naging 4.2. Ngayon, pagka ganyan Lodi na wala na kayong maisip na paraan, ginawa ko naman na lahat ng sukat, inayos ko naman na, bakit hindi ko pa rin maitono? Yan yung mga katanungan ko minsan eh, kaya yung mga ibang nagdi-DIY, akala lang siguro ng mga kasama natin dito na madali lang mag-DIY ng antena. Pero ang katotohanan niyan Lodi ay napakahirap din. Kahit nasunod mo na yung mga sukat, nasunod mo yung mga distansya, mga ganyan. Pero kung minsan, talagang nahihirapan pa rin tayo dito. Ngayon Lodi, ituturo ko sa inyo kung paano natin dayain itong driven niya. Ito yung reflector, driven, then director na yan. Paano ba natin dadayain to? Ganito yan Lods. Kung talagang walang-wala na at wala na kayo maisip na pag-tune sa kanya, kahit anong gawin ninyo, taas baba, ganon pa rin at ganon, mataas pa rin yung SWR. Bali, ito lang yung tips na maituturo ko sa inyo. At sigurado yon para hindi kayo baklas ng itong Redomats. Ganito lang ang gagawin nyo Lodi, para hindi kayo baklas ng baklas dito, palit kayo ng palit. Maghanap kayo ng antena ng mga radyo. Ito, may butas kasi yan Lods. Ito Lodi, ito yung tubing na to, ay ito yung kasama. Ayan. Pwede mong pahabain, pwede mong paiksiin. Ito, ilagay natin yung tubing dito sa Redomats. Tapos sukatin natin. Okay. Baliktad. Nasa 14 cm Lodi yung sukat natin dito sa may aluminum tubing, which is yan yung ina-adjust, binababa. Tapos dito naman sa Redomats ay kumuha lang tayo ng
13 cm Lodi. Mag-iwan muna tayo ng 1 sentimetro. Kung halimbawa ito ay 14, ito naman ay magiging 13 tong redo match. Okay? Huwag din natin kalimutan maglagay ng insulator Lodi baka dumikit ito dito sa aluminum tubing. Hanggat hindi nyo nakukuha Lodi yung tamang sukat, pwede kayong mag-adjust, magbaba. Ito, pwede nyo gawing 10 cm, pwede nyo gawing 11, 12, 13, 14, yan. Ayan Lodi, 13 cm na yan. Ngayon Lodi, andito pa rin tayo sa 142. Okay, power. Ayan, medyo tumaas yung power natin dito kasi nga baka gumanda yung ating SWR. Nasa 142 pa rin tayo Lodi. Ayan. Hindi ko naman sinasabi Lodi na ganito ang gagayahin nyo, pero ang pinapakita ko lang ay kung yung paano pag-discarte dun sa tuning, kung ano yung ilalagay natin para mas mapadali yung ating paggagawa. Hindi tayo yung tanggal ng hinang tapos kabit uli. Buti yun at tinitelescopic mo na lang kung ano yung habang gagamitin mong redo mats. Kung nakuha mo yung tamang haba ng redo mats, ayun na, ganun na yung putulin mo. Pumutol ka na ng redo mats na talagang para sa kanya. Okay? I-calibrate natin ngayon. Yan. Tapos punta tayo sa SWR. Ayan. Mayroon na tayo loading 1.5 sa 142. Kung ibababa pa natin yan, okay, 142, 141. Yung ating 141 ay nakakalibrate tayo. Nasa 1.3 na. Okay. Calibrate. SWR. Sa 141 is 1.3. Ayan o. Ngayon Lodi, subukan pa nating habulin yung 142. Kasi pagka inangat natin siguro ito, baka 143. Okay, yung 143 natin ay yun, 1.5 pa rin. Sa 144 is 1.4. Ayan. Sa 145 ay nasa 1.5 pa rin. Sa 146 mataas na yan. Sa 146 nasa 2 na tayo dyan. I-calibrate natin. Okay, 146 nasa 2 talaga. Okay, balik tayo dito dahil hindi naman natin priority ang 144, pero yung 144 natin dito ay maganda. Maganda yung kanyang SWR. Ayan o. Calibrate natin. Baba. Ayan o, 1.4. Pero pumunta tayo ngayon dun sa frequency na kung saan pinapatune lang sa atin yung antena na yan. Calibrate natin. Okay. Tapos SWR 1.5 talaga Lodi. Subukan pa nating mag-angat Lodi doon sa ating redo match ano.
nating 13.5 Lodi. Yung ating Redomatch. 13.5 cm. Ayun, bumaba. Calibrate. Ayan. Andito na tayo sa 1.2. 1.2 na tayo Lodi. 1.2 Lodi. Ang ating Redomatch ay 13.5 cm. Ayan. So ibig sabihin Lodi, yun yung puputulin natin ngayon. Bali palitan natin yung dating Redomatch. Ayan. Yung dating Redomatch niyan, yung antena na yan ay puputulin natin at papalitan na natin siya ng 13.5 cm na Redomatch. Okay? Di ba Lodi, napakadaling maggawa pagka gumamit tayo ng mga tubing. Ayan o, yung mga telescopic tubing na ganito. Syempre nga, kung halimbawa ito yung Redomatch mo, i-adjust mo na lang na ganyan. Ayan o. Oh, kung gaano kataas o kung gaano kahaba. Ayan. Kung gaano kaigsi, ibig kong sabihin kanina. Ayan. I-adjust mo na lang. O, i-adjust mo ganyan. Itaas mo hanggang sa makuha mo yung talagang tune ng ating ginagawang antena. Ito ay single 5 Lodi na antena, ano? Yan. Kung i-calibrate natin, yan o. 1.2. Kasarapan na rin yan Lodi, yung 1.2 na yan. Ang power natin ay ganun pa rin. Ganyan na lang siguro yung power ng radyo na yan. Kasi yung frequency na yan ay medyo mabigat na rin sa radyo yan. Okay, subukan naman natin yung 144 natin Lodi. Baka ayan o. So 144 natin Lodi ay 1.1.5. Ayan o. 144 Lodi 1.1.5. Sa frequency natin na 144-200 ay ayan o, 1.1. Calibrate natin 1.1. Subukan natin iangat Lodi. Ayan, 520. Calibrate. Sablay na tayo dito Lodi. Ayan, sablay na sa frequency na yan. Hanggang doon lang talaga tayo, 144. Ayan, 144 tapos pababa. 144 hanggang 140. Ayan o. Calibrate. SWR 1.0 is nasa 1.1 na siya. Hindi ko naman kasi pwedeng ibaba na siya ng konti Lodi. Baka mabingi naman na. Baka maghina yung kanyang receive. Sa 144 maganda siya. Maganda yung sukat na to sa 144. 142. Okay? Check natin kung may tao sa 148. Wala pala tayong speaker. Okay? 418 is naglalaro siya ng 1.1.5. Okay? Ganun lang naman Lods, kaya ang gagawin dito, tatanggalin ko na yung kanyang dating Redomatch at papalitan ko na siya ng 13.5. Okay? Ngayon Lodi, magpapalit na tayo ng Redomatch. Ayan. Okay. Kailangan maisiksik natin dito. Ayan. Sa paggamit pala ng Redomatch Lodi, mas maganda kung gumamit kayo ng yung acetylene rod o kaya yung aluminum para sa Redomatch. Huwag kayong gagamit ng purong tanso. Okay? Kunin pala muna natin yung sukat.
Yung sukat kanina ay nasa 13.5 cm. Yung kanyang redumatch na ginamit natin. Mula dito, Lodi, ayan o. Okay. Hindi natin nasubok yung 14 kanina eh. Subukan nga natin yung 14 cm, Lodi. Ayan, kung anong resulta. Ayan. Kung mas maganda yan, pako na lang tayo dyan sa 14 cm. Kargahan nito. Ayan. Para hindi siya magdikit. Tignan natin, Lodi, kung anong resulta ng 14 cm dito. Kung ano magiging tono niya. Okay. Check lang natin kung hindi siya nakadikit. Nako, naka 418 pala tayo. Calibrate. Tumaas na siya, nasa 1.6 na yung ating SWR dyan sa 418. Subukan natin dito sa 142. Calibrate. Okay, tumaas siya, Lodi. Dos na dyan. Yung dati na lang ang kunin natin. Bali, putulan natin yung redumatch. Okay, putulan natin. Kunin lang natin yung sukat na 13.5. Ito. Ayan. Aking kasabat ano bigat. Paglukan na pinipilihan. Okay. Sa pagbawas natin, Lodi, ay nakuha na natin yung dating tune niya. Bali, i-calibrate natin. Yan. Calibrate siya. Then, calibrated na. 1.3. 1.3. Ayan. Nakakuha tayo ng 1.3. Tumas lang ng konti. Pero, check natin yung iba pang pagdagdag dito. Kung ano mangyayari. Okay, calibrate. Sumobra. Ayan. 1.3 pa rin. Kasarapan lang yan. 1.3 dito sa 143. Okay, 1.2.1. Tapos punta tayo sa 144. Kung pwedeng gamitin sa 144. Okay, sa 144.700 ay halos hindi gumalaw yung ating SWR, Lodi. Calibrate natin yan. Ayan, halos hindi gumalaw. Subukan natin sa 145. Ayan, dito siya talo. Sa 145, talong-talo siya dyan, nasa dos na. Pero sa 144 hanggang dulo ng 144, 1499, ayan siguro, ayan, kayang-kaya pa niya, maganda pa siya. Ayan, 14500 is 146. Okay, 1.6 pala, 1.6. Sa 144 naman tayo. Ayan, 1426. Siyempre hanggang dyan lang naman tayo naglalaro eh. Ayan, kaya pa niya. Calibrate. Okay, subukan natin karga ng mahabang coax, Lodi. Kung mayroong mag-uusap-usap dyan ha.
yung antena na natin, Lodi. Yun. Doon na siya. Bali, nilayo lang natin ng konti. Gumanda pa yung SWR niya nung inilayo natin yung antena. Hinabaan natin ng coaxial cable. Ayan o. Ano nangyayari dito? Sa 144-800 1.1.5 gumanda pa ata yung SWR niya. Subukan natin sa 500, Lodi. Okay. Sa 14500 ay mataas talaga dito, Lods. Ayan o, dos talaga dito. Okay, wag na tayo dyan. Kasi hindi naman natin priority yung frequency na yan pataas. Basta ang priority lang natin ay nasa 142. Ayan. 142-800. Ganyan. Ayan o. Ayos, Lodi. Ngayon, subukan natin maghanap ng tao. Tarlac yung nagsasalita dyan, Lodi. Subukan natin tutukan yung Tarlac. Si Jerry ata yun eh. Si Tito Jerry. Tutukan lang natin yung Tarlac, Lods. Tarlac, pero ganun pa man, medyo luminaw yung boses niya. Subukan natin mag-interrupt, Lodi. Puro puno na kasi, Lodi, yung tatamaan ng antena eh. Power. Yung power natin, Lodi, 15 watts na lang. Low bat na to. Andito lang kasi yung pang supply natin, Lodi, hanyan, sa battery. Naka-battery lang kasi tayo. Ayan. Okay. Breaker. May pumipiga, Lodi. Brake mobile. Baguhin natin yung audio natin para hindi tayo pigaan. Tito Jerry. Yun. Yun yung nabasa ko. Tito Jerry, kopya ba dyan? Pareho lang yung 7.8 na lang.
Airmobile. May pumipiga, Lodi. Okay, hindi tayo makakalusot doon, Lodi, sa pumipiga. Tapos baka hindi tayo kayang kopyahin ni Manong Jerry kasi mababa lang yung antena natin. Nasa Tarlac na yun eh. Kasi kung tututukan natin ang Tarlac, wala na tayong makikita dyan. Wala tayong matututukan, puro puno na yan sa gawi dyan. Ayan o, puno na yan eh. Tapos nakababa pa yung ating antena. Mababa, yun lang siya o. Ayan. Okay, subukan natin maghanap pa para hindi naman tayo mawala ng pag-asa. Hindi naman sanay sa aircon eh, nagbabad sa aircon, ayun, nilalaglag daw. Naka-repeater naman yung mga yun, Lods. Okay, subukan natin sa home brake natin, Lodi, 685. 685. Pero masyadong taas yung SWR dito. Okay, 1.7 pa naman kaya. Yan. Subukan natin mag-any station dito. Any stations on monitor 436 Lupao, over. Any stations on monitor 436 Lupao. May kopya ba dyan? Ay, Ma'am Control, Ma'am Jen, kopya mo ba ako malinaw dyan, over? Bali, nakasakay ka sa Baguio, tita, no? Ay, ma'am, nakasakay ka sa Baguio. Repeater ng Baguio, nakalihis ako doon, over. Negative na naka-RPT ako, ma'am. Naka-simplex lang po ako, ma'am Jen. Bali, ang tutok ko, Tarlac. Natutukan ko kayo dyan. At yung transmitter nyo naman ay nakaside sa akin, sa Baguio, over. Actually, hirap na hirap ang Baguio sa akin, ma'am. Ang transmission ng Baguio sa akin ay napakahirap. Mahina ako dyan sa parting Baguio. Pero mayroon siyang BC meter and clear naman po yung audio, naiintindihan. A little bit of scratchy lang. Copy, ma'am Jen, may sinusubukan lang pong antena. At okay naman po pala. Actually, yung antena ko ngayon ay nasa mas mataas pa ako sa kung saan nakatindig yung antena, over. Copy, ma'am, Oscar Kilo, ma'am. At nasubok ko po itong ginagamit ko ngayon, yung bagong gawang antena. At kahit mababa lang siya, ay nakakaabot pala dyan sa Tarlac, over. Okay, sige po, ma'am. Maraming salamat po. At hindi kasi ako maka-beam ng Baguio eh. Dahil may mga nakaharang ng mga bahay-bahay dito at mababa lang yung antena. Okay, muli, maraming salamat, ma'am Jen. 73 po dyan sa inyong lugarin dyan sa Tarlac, over. 436 on monitoring. Okay, load sa ating home break sa 14685, which is frequency kasi yan ng sasamahan namin sa disaster sa Deltans. Bali, yung narinig nyo naman yung usapan kanina, naka-simplex lang ako, pero siya, yung ma'am control ay naka-RPT, which is yung RPT ay nasa Baguio. Kung yan ang tutok ko, yan, kung yan ang tutok ko, Tarlac na yan.
Kung Baguio naman sana ang tututukan, ay dito ang Baguio sa akin. Likod. Sa likod naman. Kaya lang talagang hirap ako sa Baguio kahit noon pa. Mahirap pumuno ang mga Baguio sa akin. Pero na lang kung malakas yung gamit nilang radyo. At nakatutok din ako doon. Okay? Ganoon ako kahirap sa Baguio. Baguio, Baler, San Jose City, some parts of San Jose City, Karanglan. Diyan ako hirap na hirap, Lodi, kahit nung araw, kahit nung mataas pa yung aking antena. Ngayon maghanap pa tayo para hindi naman tayo ma-zero balance. Tsaka medyo mataas na, Lodi, yung SWR dun sa frequency na yun, 685. Pero kung ipapasadya naman yung mga frequency na gusto, ay yun talaga yung pupuntasan natin o yung i-tune natin dun sa frequency na yun. Talaga lang na ang frequency ay 200 yung pina-tune sa atin, kaya dito lang natin siya itinuno ng maganda. Ayan o. Ayan. Okay. Magtingin pa tayo, Lodi, kung ano pang masasagap ng antena na to. Kung mayroon pa. Over. Ito, langanin na to. Pagka narinig tayo dito, Lodi, kakana yung Corimao. Pero yung frequency na yun, Lodi, ay DX2 Sulu Alpha Charlie. Ayun, yung Sigsag Amateur Club sa Baguio. Kasamaan din namin dito yung mga nakatao dito sa 418. At shoutout din pala sa mga kasama natin dyan sa Mindoro. Ginagamit din nila sa Mindoro to, itong 418 na to. Break in station na nakamonitor. Over. Kahit magtatlong attempt lang tayo, Lodi, pagka walang kumibo, stop na natin tong video. Break in stations on monitor. Any copy? Over. Any stations on monitor? Ang ganda pa naman ng SWR, Lodi. So, any stations on monitor? 1.1. Any station? Any station? Wala. Any stations on monitor? Subukan natin, Lodi, sa 475. Yung 475, mataas na naman yung SWR natin dun eh. 1.4, mali. 1.4, hindi. Subukan natin, Lodi, sa 1.4475. Pasok pa pala yun. Okay. May Corimao din ata. Any stations on monitor? 1.1 pa rin, Lodi. Subukan lang natin, Lodi, kung may kumibo, kahit isa lang. Tapos end na natin yung video. Sino ito, Manong? Over, magandang buhay. Ay, kopya si Christian po, Tito. Go ahead. Using single 5, 3 feet over. Kopya, Manong, sa Lupaw ito. Go ahead. Magandang buhay po dyan, Tito, dyan sa Aliaga. Sige po, comeback po yung call sign dito. Nakalimutan ko, matanda na eh. Dito Eds po, Yan na, Tito. Okay, may Corimao na monitoring lang, Tito Eds. Thank you. Sige po, Tito Christian. Hindi na po napasabay. Thank you po. Kung napansin nyo, Lodi, Ito, maganda. kung napansin nyo, Lodi, yung Hamilton kanina nung nandun tayo sa frequency na, anong tawag dito? 454 ata. 454. Eto. Nung nandito tayo kanina sa 454, ay yun din yung Hamilton na pumipiga dito kanina nung hinaharang yung signal natin. Tapos nung nagpunta tayo sa 475, ayan, nandyan na naman. Nagbago lang yung kanyang signal. Hindi ako nagkamali, Corimao. Okay? Nakapiga na siya ngayon. Hanggang sa ngayon, nakapiga na lang. Ayan o.
Yung Hamilton niya kanina dun sa 454 ay nandyan din sa 475. Wala tayong magagawa dyan. So, end video na. Maraming salamat at magandang buhay, Lodi. Thank you.